I'm so far away from home. There's no way I'm turning back now. My Ayun, isang pagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes na minamahal. So yun po, no, nagbubulong-bulungan po kami rito kasi mga kabisnes. Grabe, kinakabahan kami mga kabisnes. Kinakabahan ko na talaga yun. Kinakabahan po mga kabisnes. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Bigla po kasi kami pinatawag mga kabisnes. Ano meron? Hindi mo lang. Pero mga kabisnes, alam niyo ba kung ano meron? Kasi kami din namin ulang. Tawagan ng tawag. Sabihin nyo na ng mga kabisnes, naluluka na naman kayong dalawa. Hindi naman po. Ano lang kami, we're just imagining things that we cannot imagine. You cannot imagine. Yes, may isa po doon, medyo lakda na, pahulog siya sa upo. Huwag ko kayo maingay, baka mag-ising po mga kabisnes. Okay. Kaya medyo mahina lang yung boses namin mga kabisnes kasi mahirap mga kabisnes. Mahirap gisingin natin yung ating isang natutulog at baka tayo maplakda. Joke lang. Magbirong ka na sa lasing lang sa bago bitin. Ay, bitin. Opo. Kasi baka bigla kami wala mga kabisnes, tulog. No reaction. No reaction mga kabisnes. Pag ito nahulog ng hawak-hawak nito. Sabi ko, sa'yo kanina, pinuna ako. Nalaglag soft drinks niya ito sa'yo. Sabi mo, ngayon, nakaganon yun naman. Kaya, pag yan, nahulog, nagising mga kabisnes. Dahil, naligo naman kami, Ay, hindi pala makarinig si Daryl. May headset. So, ayun nga po mga kabisnes nyo. May pinapaturo po kasi sa atin, kailangan natin maghanap buhay, Tiningay. ako naghahanap buhay ako Opo, alam ko yun. Alam ko kasi maano ka, masipag ka. Alam ko yun. Hindi, ganito yan, Tebera. May nagpapaturo po kasi siya na kumuha po ng effect po sa para ba mga kabisnes na wala siyang copyright. Mga background music na wala ang copyright. So, punta ka dito sa YouTube mo, te. Hanap tayo ng, kunwari, background music. Kalitang background music without copyright. Yan. So, kunwari ito, 50 videos no copyright to. Pakinggan muna natin. Tulad nito ito ni Tebera. Ay, wait lang. Ano ba yan? Nescafe pala. Ano ba naman yan? Ay, ano ba yan? Ang daming ads. Ay, maraming ads. Ito. Yan. Ang gagawin mo dyan. Wait lang. Yan siya, diba? Share. Tapos copy link. Yan, naka-copy link na siya mga kabisnes. Ito po yun. Ganyan. Kaka-copy link mo po siya. Tapos, punta ka sa apps na Super Video. Ito po. Super Video? Yes. Apps na Super Video. Ito yung ginagamit ko. Wala ka. Mag-download ka. Super Video sa Play Store mo. Wow. Super Video yan. Iba kasi no, kasi dati sa taas yung search mo. Huwag mo pindutin ang mic. Ha? Wala kang ano mamaya. Huwag ka lang maglaba. Kailangan mo kasi ako igaya sa'yo. Kailangan natin na may tagalaba kasi ako eh. Sana all. Ito ba? Meron ka na. Ay ano? Okay. Ay dito. Bakit? Bye. Uwi ka natin. Bitin ka lang ng tulog eh. May nakita mo. So, video daw nito. Ba't wala sa'yo? Bakit ang araw? Ano ba? Wala. Iba yung ano mo. Tingnan ko ako ng itsura niyan sa Play Store. Baka kasi iba yung name niya sa Play Store. Wait lang ha.
Super video download. Super video. Downloader? Hindi. Oh, tama yun nga yun. Tama yun yung tube video. Iba pala pangalan niya sa ano? Tube video downloader. Ayan, ito. So, i-download mo siya to install. Ito kasi ginagawa ko mga kabisis para mawala ng copyright. Kasi pagka kumukuha ako sa ano, kasi ngayon kahit sa audio library sa hindi, sa audio library natin sa YouTube Studio, doon ako minsan kumukuha na, tataka ako mga kabisis, yung ibang Copyright. oo, nagkakaroon na siya ng copyright. Mga kabisis, yung mga old videos ko, ginagamitan ko naman siya ng ano ba tawag doon? Yung galing sa YouTube Studio, may copyright na po siya mga kabisnes. Kaya, opo, kaya dito ako kumukuha. So, gano'n na siya, te. Andyan ka na. Di ba nakapagkuha ka na ng link? Ipipaste mo ngayon yung link na inano mo. I-paste mo siya. Tapos, search mo. Yun lang, may ads pa kasi yan eh. Okay lang yan, may ads. Basta at least free yung pagkukuha mo ng o pag-download mo. Ganyan talaga mga apps ngayon mga kabisnes. Kailangan talaga may ano siya. Ads. Lalo na hindi naman tayo naka-pro eh. So, yan na. Ay, hindi na. Ito na tuloy sa bakit ka napunta sa 100? Hindi ako mangungutang. Close. Yan. Yun. Nakita ko na. Yan na yan. Diba? So, download mo siya. Pag-click mo ng download, wag video ang i-download mo kasi audio lang naman kailangan mo, diba? So, audio. Okay. Nag-download na siya. Saan siya mapupunta? Matik na yan dun sa ano mo. CapCut? Oo. Lalabas na yan dun sa CapCut mo. Ganito naman na yan. Sa CapCut naman, ganito ang magiging labas niyan. Saan ba? Hindi ko na alam kung saan yung ano ko Ito pala. Nagbago ba eh? Oo, nagbago. Nagbago ka. Sana all nagbabago. Hindi ka magsisi. Yan o. Sa huli. Charot lang. Diba, ganyan, yung project mo na tayo. Ay, sus, kagwapo ba? Charot lang. Pinuri ang sarili, ganyan siya, diba, Ted? Kung maglalagay ka ng audio. Tapos sounds. Ito, nakikita mo to. Oo. Diyan ka pupunta, tapos sa device. Dito mo na yan siya makikita. Oo, lahat ng mga downloaded audio mo, dito mo yan makikita. Sa ano ba tawag dito? Device. Kahit yung mga kunwari, may usapan ka nire-record. Ganon. Diyan pa rin yan, dito pa rin yan lalabas. Dito siya, dito yan papasok. Lahat ng mga recordings mo, lahat ng mga audio mo, andito yan sa device. So, ganito lang mga kabisnes, tinuturuan ko lang sa Tibera kasi at least kahit paano makatulong sa kanya, maiwasan yung copyright. Kasi, ang hirap po kasi magtanggal ng copyright, lalo pag marami yung copyright mo. Kaya minsan mapapansin ng mga kabisnes natin, yung voice over ko, di na ako naglalagay ng background music kasi ilang beses akong nakaka-copyright. Ang nangyayari pa naman dyan, ang option na pa naman yan is either trim or mute segment. Oo. So, wala nang boses mga kabisnes. Ang pangit naman, ang sagwa naman ng ano mo yung naka-mute segment. Yung ano ko kahapon, yung upload ko, mayroon akong minute segment doon kasi although ano lang naman maiksi, pero parang ang pangit na kasi walang wala nang background. Yun yung ano dun mga kabisnes. Kaya talagang kami, as a vlogger, talagang iniiwasan namin yung magkaroon ng copyright. Speaking of ganyan, naawa ko kay Kuya Damulag kasi napag-usapan namin kahapon. Kasi, ayun nga. Although naituro ko naman sa kanya ilang beses na, dito si Editor Daryl Lloyd. Congrats, 1,000 plus subscribers. Hindi nga po, thank you po mga kabisnes. So, thank you, medyo masaya tulo ko eh. Ano bang usapan nito? Yung patungkol sa... may ilaw. Okay lang yun. Patungkol din sa mga copyright ba? Kasi di ba may bigla-bigla na lang na music katulad sa akin. Matagal na siya na videos pero mayroon siyang bigla siyang nagkaroon ng copyright samantalang dati wala. Di ba ang nangyayari kasi dyan anong alam niyo about sa copyright pag ganyan bigla kayo na-copyright matagal ng video, anong alam niyo din? Wala, yun lang yun. May po yan mga kabisnes. Ito nabanggit lang din sa akin ito ni Boss Dave. Parang dati naman yun nabanggit. Kaya hanggat maaari po is
Ito sagit lang mga ka-business, kasi nag-edit din ako eh. Sige. Yung about sa ganyan, di ba kunwari matagal ng video, tapos bigla na copyright po. Ang mangyayari kasi dyan mga ka-business, dahil dati na po nabanggit sa akin ito ni Boss Dave, kaya ngayon ang ginagawa ko sa channel nila Tito at Tita, sinesecure ko muna talaga hanggat maaari na wala talagang copyright, no? Kasi kahit, ano po yung mga ka-business eh, kahit sa unang upload, wala pang copyright yan, pero in the next few hours, ganyan yan, ngayon, bigla magkakaroon ng copyright yan. Kasi minsan, may bumibili, no? Ng kanta, so talagang makaka-copyright siya. Hindi kaya minsan, ito ayoko lang din si YouTube kasi minsan, yan, parang, siguro yung nag-check nung copyright, minsan namamali din, tapos nababalikan lang. Bale, ito lang yung mga ka-business. Kapag nagkaroon ng copyright ulit yung yung dati nyo pang video, ang mangyayari po nun, lahat po ng income na yun mawawala. Yung kinita nyo doon, magbaback to zero yun. Yung kinita nyo doon sa may effect yun sa buwan na siya? Kaya ang nangyayari doon, kapag nag-copyright yan, di nyo ba nag-check minsan yun? Chine-check ko na daw. Check nyo po minsan yun, Ate Jun, sa Tibera, doon ako nga matagal ng video, biglang na-copyright. Check niyo yung revenue niyon, biglang magbaback to zero yun. Kasi yung revenue na para doon yun, kinuha na yun ng Ganun siya yung kapag nakabili. ganun siya kapag copyright na pula ha. Pero may isa kasing copyright eh. Si parang copyright yellow? Hindi, yung shade copyright. Yun yung parang yellow. Ito ganito yung nangyari nyo sa Mayroon akong ganyan eh. Sa lang naman yun sa short videos. Ito parang ganito. Ano ba yan? Pati check mga ito. Kasi alam ko, ang shade copyright pa rin kasi alam ko, green pa rin yun eh. Pero may nakalagay lang na shade copyright siya. Copyright siya, pero check mo lang. Ayan green sign pa rin siya. Partially black. Hindi, iba yan. Iba yan. May copyright pa rin na green talaga yung logo niya. Green pa rin siya, pero shade lang siya. Pero talo pa rin kasi yun kasi parang 80-20, 70-30 yung palitan. Kaya ganun lang, ang akin ng mga kabis, ingatan talaga pag copyright. Kasi sayang talaga yung revenue. Kahit nung nakaraan buwan, mga ilang buwan na siya eh. Pero wala naman na yun kasi tapos na eh, di ba? Pero kunwari, yung nadadagdag. Yung itong bago. Hindi, kunwari ngayon, di ba may sahod kayo? Tapos hindi pa dumadating yung sahod niya eh, di ba? Ay, ma-minus. Piling ko ganun siya, piling ko ganun. Kasi magbaback to zero yung eh. Kaya pala minsan, di ba malaki yung kaltas na sinasabi natin. Sabi namin minsan, parang ang laki ng kaltas ng YouTube. Pero magkano lang yung baka ganun yung nangyayari. Ang sa akin naman kasi, katulad nito, revenue namin nung nakaraan is 600 plus. Kasi pagpala ito 621. Tapos bigla siyang naging 617 na lang. Ay, hindi, parang 621 dapat? Hindi naman, medyo maliit pa yun. Yun siya eh, every month talaga nagbabawas siya. Dati kasi ang nababawas ng tagwa $1 lang. Tapos ngayon biglang tumaas yung bawas. Parang tax nga siya, Dar. Tax lang yun. Kasi ang nangyari kasi nun, nagganyan yung ka-business family one time. Biglang na-copyright. Tapos chinek ko yung sabi ni Boss Dave, ay, iwasan mo yan dahil kasi... Back to zero siya. Yan. Wala mo revenue yan. Chinek ko yung revenue nun, ay putik, nga talaga, zero nga talaga. Kaya hanggang ngayon, kapag gagamit talaga ako ng mga, kunwari, yung mga kanta ngayon ng mga sikat talaga international, no? Ang ang ginagawa ko dyan, bukod sa kinakat ko siya, ang minamaximum ko dyan na kanta dyan, 4 seconds lang. 4 seconds, shootable dyan, hindi yung makaka-copyright. 3 to 4 seconds, walang copyright yan. Pero pag pumapalo na kasi minsan yan ng 5 seconds, pataas, dun minsan yan. Nagkakaroon ng copyright. Kaya nga minsan, di ba, parang hindi natatapos yung isang sentence ng kanta pag naglalagay ako. Kasi wala kailangan talaga Ang iba naman, ang ginagawa ko dahil, kunwari yung pumuntang mall, tapos may tugtog. Ang ginagawa ko, sinasapawan ko ng ibang ganon din para hindi ma-adapt, hindi ma-detect ni YouTube yung music dun sa sa particular place. Parang hindi siya yung magiging main audio mo dun. Yun naman nagano lang naman ako. Thank you, Dad. Yes, pa. Ayun mga kabisnes, dagdag kaalaman yan sa mga, lalo na sa mga kabisnes natin dyan na nag-vlog din ng mga YouTuber. Kasi alam ko marami dyan sa ating mga kabisnes madami. Diba? Yung mga nagko-comment na babasa po namin yun, yung mga vlogger po dyan na gusto nagpa-promote, gano'n. Yan, dagdag kaalaman po yan. Kasi kahit kami, isang taon na kami mahigit nagva-vlog, pero hindi ko alam na kaya pala nagkakaroon ng copyright kasi may bumibili pala ng music na yun. Pero talagang napansin ko mga kabisnes, yung mga nakaraan. Sabi ko lang, daming pula. Biglang nagkapula talaga. Yung mga dati pa naming videos. Ano ginawa mo?
Inaano ko siya, tinanggal ko yung copyright niya. Inaano ko talaga siya, ano tawag dito, minumute ko yung segment. Oo, kasi at least tapos naman na yung vlog na yun. Kaya nga lang, mga nakaraang buwan pa po kasi yun na mga vlog. Kasi kaya, may mga ka-business natin yung kunwari bago sila sa channel natin. Binabalikan din yung Opo. mga nakaraan nating video. So, maganda yung okay pa rin yung mga old videos natin kasi mapapanood yun ng mga bago. oh, totoo naman yun kasi may mga napansin nga ako rito dati na vlog siya na ano mga ka-business. Vlog siya na may nagko-comment tapos tinignan ko yung pinagkomentan niya is ilang buwan na. Sabi ko, ito pala, talagang pinapanood pa rin nila. Lalo na yung mga bago nating mga viewers dyan. Alam ko, pinapanood pa rin nila yung mga ano. Lalo na, may mga ibang ano kasi, kunwari, gusto ko talaga ito si Vera at si Lito. Binabalikan nila yung pinaka-first vlog, kung saan galing sila, ganyan. Ganun ginagawa ng ibang mga, ano natin dyan, mga viewers. Tsaka kunwari yung ano, yung kunwari, galing sa ano yung ano ng Kuya Bay, kunwari tagain nyo, mapapasyal sila sa vlog nyo, tapos ako guest sa vlog nyo, tapos mapupunta sila sa ano, syempre kikilalanin nila ako, yun, mababalikan yung mga old Opo, ganun talaga mga kabisnes. Kaya ayan, so far, tinignan ko ngayon sa amin, wala namang kulang kasi nga, inano ko na ito nung nakaraan pa mga kabisnes, talagang binalikan ko, ang dami pa naman ng videos, ilan ba videos nyo na-upload to Vera sa inyo? Ano? Makikita mo yan kung ilang na yung videos na may ano mo sa loob na simula nung nag-start ka. Sa amin, 409 videos na mga kabisnes so far. 409. Opo, ang dami na pala no. Sa lahat ng yun, paano kayo nag-isip kami ng 123 pa lang sa akin. Kasi pahabol ka na kailan lang naman kami dito? Matagal na kayo eh. Isang taon na higit na kami mga kabisnes na nag-vlog. No, bilis talaga ng panahon mga kabisnes. Imagine nyo sila Tibera. December, mag-iisang taon na rin malapit na sa December. Oh, di ba? Parang ano, kalahating taon na. Pero naka-million views ka na. Wait lang. Andito yun eh, di ba? Makikita mo yun dun sa ano mo pa rin. Binugulat mo naman ako eh. Oh, yan. Tingnan natin mga ka-business kung naka-million Wala views pa na. ata. Wala pa ba? Yeah. Ayan. Hindi sa manage. Yan. Hindi, ito. More? Ay, hindi. Subscribers. More yata yun. Yan. 368. 368 views. 866. This December, January, February, March, April, 6 May, months. June. 6 months. Magsi 6 months pa lang kasi wala pa namang 19. Sa amin is 3 million. Sana all. 3 million ang kami mga ka-business. 3,028,407 views. Since February 5, 2024. 1 year nyo na nung February 5 pala, nung magpamerienda. Nagpamerienda. Oy, di ba mga ka-business? Talagang ano lang tayo mga ka-business, sipag-sipag lang. Alam niyo mga ka-business, talagang kami, minsan na nawawalan na rin kami ng ano, yung ideya, di ba? Okay. Mahirap din na mag-isip talaga ng content. Pero, at least yung mga content namin, totoo naman. At saka, yung pagtulong naman kasi mga ka-business, di ba nga nabanggit naman din niya ni Kuya na, syempre, unahin mo muna tulungan yung pamilya mo. Kapangit naman kasi, tumutulong ka sa iba, tapos yung pamilya mo naman, sarili pamilya mo, di mo naman pala matulungan. Yung tumutulong ka sa iba, tapos yung pamilya mo, kumbaga, halos wala nang makain sa probinsya, yung ganun ba? Halos wala nang mapapanood ng tagain nyo, natulong ka, tapos yung pamilya mo, nautang din doon. Tapos, syempre, ano pa rin, ano na sa atin yun, parang pangit. Tsaka, ano din yun magre-reflect din yun sa iyo pagka ganun mga ka-business. Kaya, mas okay na yung, kaysa naman magkunwari kami tumulong-tulong, tapos hindi naman namin matulungan yung pamilya namin. Kami talaga, nagpapakatotoo lang mga ka-business. Kaya kung sa iba kasi, kasi marami kasi nagko-comment talaga na dapat daw, ang mga ka-gons is mag-charity na rin, tumulong na. ano po, sa totoo lang yun naman ang mga kagustuhan talaga, lahat namin. Pati po ako, hindi po talaga totoo lang, gusto ko rin. Pero syempre, tinitignan po namin sa kapasidad namin kung kaya na namin po. Siya. Ano? Grade 3 mo unawain. Anong schedule niya?
Ay, wala nakalagay ng schedule pero hindi niya. Tinakat-cut. Pareho sila? Hindi. Yung dating building ni cut doon siya. Dating building, dating room? Oo. Ay, hindi sa room ni cut. Ano? Saan ba yun sa kanila room? Wala pang schedule. Di ba yung building ni cut? Doon. Ito kumao. Pero hindi yung room niya na yun. Sinong kaklase mo nandito ko eh? Yun ayun mga kabisnes, no? Nagpatingin kasi ako ng kay Kuya. So mamaya saglit na. So yun nga mga kabisnes, kahit naman ako, gustong-gusto talaga namin yung tumulong kasi naging inspirasyon namin sila kuya at sila ate, sila paps sa sa pagtulong kasi nga kami nga tinulungan, di ba? Ang nakaano lang doon yung iba pinipilit talaga na dapat ba mag-charity. Antay-antay lang po tayo, darating din po tayo sa pagkakataon na yun. Sa ngayon kasi syempre, unahin muna namin yung mga kanya-kanyang pamilya namin, mga kabisnes kasi syempre yung pamilya namin nangangailangan din po. Hindi naman kami mayayaman na kung mayroong sobra, bakit hindi po, diba? Pero hindi naman sa pag-aano mga ka-business, may mga time kasi na may mga pumupunta dito kila ate, hindi madadatnan sila ate. Yun pala na. Kami na po yung kusang nagbibigay ng pamasahe nila. Yan, si Kuya Bay nung nakaraan may tinabutan. Hindi na po yun naka-vlog. Tapos meron din po ako. Minsan po, iba-iba yung kung sinong madatnan dito at marami wala sila. Kahit kahit pamasahe lang or pang merienda, nakakapag-abot po kayo. Pero hindi na po namin yung mga ibili na vlog mga business. Kasi sa totoo lang, yung ganyang pagtulong, di ba nakakasama tayo, lalo na yung mga malaking tinutulungan nila kuya, na isasama po kami. Talagang masarap sa pakiramdam. Pero, syempre, kung wala kang may tutulong, ano nga ba naman, di ba? At saka nabanggit na rin din kasi yan paulit-ulit nila kuya nila ate dati pa na. Pagka kasi may gustong humingi ng tulong, dati pa, sinasabi na yan na mag-message. Oo, kasi talagang, lalo na kasi, syempre, nagkakaedad na rin po sila ate at sila kuya. Hindi naman na po ganun yung mga katawan nila. So, syempre, pagka masama ang pakiramdam, diba, mahirap naman kung pilitin nilang bumangon na masama yung pakiramdam. Kaya ganun yung nangyayari mga kabis. Minsan ang umaharap, mga kagwang sa Tivera, ganyan mga EMS. Kasi na rito, pasintabi na rito dun sa iba na nakapunta rito. Lalo na yung, parang sumama yata yung loob, no? Nagkaroon ng... Meron nga nung nakaraan to Jun, narinig ni Kuya Istong yun. Inaway-away ako sa labas. Kasi, naka-live noon si Kuya naka-live dito. So, lumabas ako. So, sabi ko gano'n, parang hindi ko nasabi sa inyo. Parang si Kuya Istong lang nakaalam yun. Kasi, sumilip din si Kuya Istong sa likod. Kasi ang ingay nung mama, yung babae, pala. Inaway-away niya ako kasi sabi niya gano'n, namimili daw ang ka-business official ng tinutulungan. Pinapaliwanagan ko na, na naka-live si Kuya. Kung gusto, kunin ko na lang yung contact at saka kung tagasan. Gano'n naman po kasi kami mga ka-business. Kung sakali na wala sila ate, kinukuha namin yung number, contact at pangalan nung humihingi ng tulong. So, ganun po yung ginawa ko. Nagalit yung babae, tapos nagmumura siya dyan. So, ang ginawa ko, hindi ko na lang pinatulan. Pinapaliwanag. Although galit naman kasi siya. Kaya sabi ko, sige po, sabi kong ganun. Tapos may naikumpara pa kasi siya, na buti pa sila ganito, pag tumulong walang pakundaman kahit sino. Sabi ko, sige po, pasensya na po kayo kung yung tingin nyo dito sa amin, sa ka-business official. Pero sabi ko, kahit kanino po kayo magtanong, wala pong pinipili ang ka-business official. Grabe naman yung ganun kasi. Ako, magiging prangka ako pagka ganun, no? Grabe naman po kayo kung magmura kayo. Kayo na nga humihingi ng tulong, kayo pa yung may ganang magmura. Ang pangit naman na, pagka ganun talaga, wala na. Para sa akin, kung ako lang yung magiging charity vlogger na magtutulong, pagka ganun yung pag-uugali, text ka na agad. Tsaka, yun nga yung sabi ko, ma'am, sa totoo lang ako, nasubukan ko rin humingi ng tulong. Sa totoo lang andito ako kasi humingi ako ng tulong sa kanila, sabi ko. Pero sana wag naman po yung ganyang pag-ugali. Nasabihan ko talaga siya kasi
nahiya din ako, yung mga kapitbahay natin, paggabi na yun eh. Nag-aagaw na yung dilim at liwanag. O maraming dumadaan kasi dyan mga kabisnes pagkahapon na eh. Tsaka pag ganun po kasi, yung minsan tahimik na yung subdivision, pag narinig ng mga kapitbahay, lumalabas po sila. So yung time na yun, lumabas yung mga ibang kapitbahay, parang nahiya na rin ako. Kahit ako mga kabisnes, wala akong alam, hindi ko alam yan na ano pala. Si Kuya Istong yun nakakaalam. Grabe naman yung ganun ng mga kabisnes. Humingi kayo ng tulong, dapat pag humingi kayo ng tulong, ipakita nyo naman na deserve kayong tulungan. Sa ganung pag-uugali, yung palang ugali na ganun, hindi nyo na deserve tulungan. Tsaka kung lalapit kayo, huwag nyo nang ikukumpara yung nilalapitan nyo sa ibang nalapitan nyo, di ba? Kasi hindi man po pare-parehas tulad niyan. Nasasabi naman nila kuya at nila ate na ang YouTube channel ng Kabisnes Official, alam nyo naman ang nangyayari, di ba po mga kabisnes? So, limitado din po yung kanilang mga natutulungan sa ngayon. Pero dati alam naman ninyo kung paano tumulong ang ate at kuya. Kahit sino dyan, kahit magkano, kahit ilan. Syempre ngayon, limitado po. Pero natulong pa rin po sila. Pero sana yung katulad kong humihingi ng mga tulong na ganyan, lugar din naman po natin. Huwag yung magmumura, huwag yung yung kumpara ba. Kaya sabi kong ganun sa kanya, pasensya na po kayo kung yun yung maramdaman nyo. Tsaka sa tingin nyo ba, bulong mo lang sa akin kung sino yun po. Bulong mo lang kung sino. Okay. At saka sa tingin nyo ba, yung binanggit nyo yun, walang purpose yung pagtulong nun? Sa tingin nyo ba, yung taong yun na binanggit nyo, gusto lang talagang tumulong o gustong makasira? Yun lang naman yun, ganun lang kasimple yun. Alam ko, yung mga viewers po ng Kabisnes ay matatalino. Alam ko po yun. At hindi basta-basta mapapaniwala ng mga pagtulong-tulong na may intensyon na masama sa kapwa. Yun. Alam ko, nyo na yun mga kabisnes yung mga ganong klase ng tao. Kaya sana iwasan na lang natin yung magkukumpara. Sana ito na lang ang tatandaan yung mga kabisnes. Alalahanin nyo yung mga panahon na malakas pa yung channel ng Kabisnes, kung paano sila nagsimula, kung paano sila tumulong, kung may pag-aalinlangan ba yung pagtulong nila. Maliit o malaki. Oo. Alam niyo yan mga kabisnes kung paano tumulong si Kabisnes at si Mrs. Kabisnes noon. Sa ngayon kasi talagang kahit kami mga kabisnes, alam po namin yung pinagdadaanan ng YouTube channel po nila kuya. Kaya kami, masaya na rin kami mga kabisnes kasi kahit pa paano is nakabawas kami sa gastusin dahil nga sa wala na pong sinasahod yung mga kagwangs. Kahit pa paano mga kabisnes, kasi malaking tulong na rin po yun na yun sanang isasahod ng mga kagwangs, ibang tutulong na lang nila. Kasi kami, sa totoo lang, pinapili din kami. Sahod ba or channel? Pinili namin yung channel namin kasi kung tutusin naman, yung channel naman mga kabisnes, hindi naman sa pangano, nasa pagsisikap mo naman yan sa pag-upload mo, pagsisikap mo, pagiging masipag sa pag-upload, sa paggawa ng content. Nasa iyo naman kasi yan, hawak mo na yung channel na yan. Sobrang swerte na namin mga kabisnes yung magkaroon ng channel na agad-agad monetize. Diba? Samantalang yung iba ilang taon muna bago ma-monetize. Samantalang kami, Diyos ko marimar, ilang araw pa lang monetize na agad. Tapos at 3 months, andyan na agad yung pin. Samantalang yung Kabisnes Family nga, isang taong mahigit yung pagkakaalam ko bago dumating yung pin ng Kabisnes Family. Diba? Kung hindi pa nagsunod-sunod yung dati na ginawang EMS, dati tapos nagva-vlog, talagang wala ang sa Kabisnes Family nun. So, yun, huwag na natin isipin yung mga ganun mga kabisnes. Maging masaya na lang tayo na kahit pa paano, mga kabisnes, nakakatulong pa rin naman ang Kabisnes Official. Kasi kami pa lang, sa bawat araw-araw mga kabisnes, tinutulungan kami ng kabisnes. Beneficiary naman kami, hindi naman putik miyembro kami ng Kabisnes Family, hindi na natutulungan, hindi po. Kailangan pa rin namin ng tulong, which is yung pagpapatira pa nga lang araw-araw dun sa Falcon. Araw-araw na pagtulong na yung mga kabisnes kasi wala kaming iniisip na bayarin sa upa na hindi kami mag-worry ba na ito na naman o bayaran na naman ng upa. Ang hirap mag-isip ng pababayad lalo na pagka minsan syempre hindi man maiwasan, mababa yung sahod ganyan. Pero ang importante sa amin, nakakakain kami ng 3 beses sa loob ng isang araw or higit pa.
Yun ang importante doon. Pinaka-importante doon. Tsaka sa mga anak nyo na lang, yung pag-aaral, di ba? Oo, Yun, kay Papa Dins. napakalaking tulong na yun. Tulong na yun mga ka-business, pag-charity na yun. Kaya sana wag nyung sabihin hindi nakakatulong ang ka-business official. Tsaka lagi na lang daw mga kagwang pamilya ang tinutulungan. Siyempre, beneficiary kami mga ka-business. Tsaka sabi nga ni Kuya, di ba? Unahin ang pamilyang tulungan bago iba. Siyempre, tinuturing ng kaming pamilya ni Kuya. Siyempre, kumbaga nasasakupan niya kami. Kaya yun, nasasabi ng mga ka-business natin na inuuna tayo na lang ang nabablog ni Kuya. Huwag naman po. Siguro ang po na lang, support nyo pa rin po kasi kung bumalik man yung dati. Oo, sana. Doon yung makikita. Walang... Ano ba tawag dun? Walang limitado. Ay, hindi naman sa limitado. Walang humpay na pagtulong ulit ng ka-business official. Alam naman ninyo mga ka-business kung paano dati ang kuya at ate tumulong, di ba po? Wala talagang wala bang pagdadalawang isip talaga mga ka-business. Kasi kami pa nga lang, saksing buhay kami dun mga ka-business sa ilang taon namin dito. Sa Tibera, matagal na rin naman sa akong tutusin. Mas una pa nga yan sa Tibera. Sa akin. Although nauna si Bay sa kanya, pero kung pagtira rito kumbaga, months lang yung pagitan. Kasi magpo 5 years na rin si Kuya, di ba? Kuya ba yun? Sobrang tagal na yung mga kumbaga, magkakaano po kasi kami. Magkakasunod. Pero nauna talaga si Kuya Ba. Tapos Si Kuya Istong, Kuya Bay, Kuya Bo. Ay kami, Kuya Bong. Bago pa pala. Nauna pa pala kayo kaysa kay Kuya Bong. Yun. Di ba mga kabis? Ganun lang yun. At saka basta nakikiusap lang kami sa inyo, naglalambing ba na iwasan natin yung ganung mindset mga kabisnes. Tsaka syempre mga kabisnes yung sa mga kino-comment nyo, pati kami nasasaktan. Opo. Kaya hindi namin kasi iwasan mag-reply. Kasi lalong-lalo na kami po yung nakakakilala kila ate Kuya, kila Paps. Kami po yung nandito araw-araw Kaya kami po yung labis na nasasaktan din sa mga nababasa namin comment. Although, sabi nga, huwag balat sibuyas. Siyempre, para kila Kuya at ate na yun. At saka sana sabi nga sa amin ni Kuya, huwag nyo napansinin yan. Ganyan talaga yung ibang tao, di naman natin magkikabis. Opo, totoo naman po yun. Kaya lang, kami bilang member ng ka-business family, nasasaktan po para sa kanila kasi hindi kasi totoo mga ka-business. Kami yung nakakakilala sa kanila. Hindi kasi totoo. Kaya talaga pinipilit namin. Minsan nakikipagsagutan talaga ako sa comment section. Lumalabas yung pagiging po. Ako naman, pagka nagre-reply nga ganun, although nagre-reply ako may nahon. Tapos pinapaliwanag ko yung Pero sabi ko nga, nasa kanila na kung maniniwala sila o hindi, diba? Sa akin kasi pag nag-reply ko, talaga ba? At least yung sa akin, ko rin, yung na-express mo rin. Yung tungkol kila ate Kuya na kung talaga sila. Okay. So, ayun po ng mga ka-business. Sana po may natutunan po kayo sa vlog namin na ito kasi, di ba, yun nga about sa copyright at saka syempre sana maliwanagan din yung ibang mga ka-business natin dyan na pumupunta po rito na yun nga, hindi agad nahaharap nila kuya, nila ate. Andito naman po kami mga kagwangs M's na haharap po sa inyo pero sana lang, yun nga, pakisuli namin maging kampante lang tayo, maging kalma. Huwag tayong huwag tayong mangisugba, huwag tayong magalit agad pagka hindi na tapos magsasalita ng di maganda yun yung paglalambing namin mga ka-business at sana po isa pa po sa paglalambing namin, sana suportahan natin unang-una ka-business official, Papa Dins TV, ka-business family at syempre kay Mars, Mrs. KB Official. Yes po, at syempre po ang channel din po ng mga kagwangs, mga ka-business at syempre Vera and Lito Official. Yes, tapos si Editor Darrell Official at saka si Medyo Kagwang Official. Ayun mga ka-business, thank you so much po sa pagsama niyo po sa simpleng vlog na to. Thank you po sa lahat ng viewers, subscribers na mula noon hanggang ngayon andito pa rin, handang suportahan ang kabuuhan ng ka-business family. Syempre po sa mga hindi nag-skip ng ads at nagtutuloy ng mga videos namin, tinatapos, maraming salamat po sa inyo. At syempre sa lahat po ng mga sponsors po namin na mula noon hanggang ngayon, buo yung tiwala sa ka-business family. Hindi po iniiwan ang ka-business family
andyan pa rin hanggang ngayon. Salamat po ng marami sa inyo. Tita ng Chicago, thank you po. Opo, sineran po kami ni ate nung, Yes po. ano po, yung binigay niyo po ng mga groceries, yung mga binigyan po kami ni ate. Kaya thank you din so much ate, kasi talaga, yan po yung totoo mga ka-business. Hindi po madamot sila, Mrs. ka-business Hindi talaga. po kasi matiis nila ate. Kung makikita nyo lang nandun sa bahay, kinakain na namin yung peanut butter. Yung peanut butter. Shinare po yun ni ate sa amin. Mga sabon, conditioner, yun. Shinare po ni ate sa amin. Kaya thank you so much po, ate and Mrs. Tita ng Chicago. And God bless po mga kabisnes always. Bira, banat lang po tayo mga kabisnes. Bira! Banat! Todo, mga kabisnes. Thank you din pala Ate Junjun sa pag-share about sa sa pag-download. Opo. Thank you. Sa sunod natin mga kabisnes, siguro pangatlong pagkakataon turuan natin si Kuya Damula, kasi talagang rin ako naawa rin talaga ako kay Kuya Damula, kasi sabi nga niya sa akin kasi kahapon hindi niya raw alam talaga paano mag-edit. Sabi ko, di ba naturo ko na sa'yo 2 beses Kuya Mox? Nalilimutan daw kasi niya. Tinuturuan din ni Lito yun, Pag nandito, tungod pa yung sa inyo. Nalilimutan po kasi niya. Naawa po ako sa kanya. Kaya sabi ko na lang sa sarili ko, pagka ganun, pwede siguro pumunta siya sa bahay. Ako na lang mag-edit. Walang problema sa akin yung makabis. Saglit lang naman yun pagka yung all throughout. Kasi si Kuya Damulag talaga. Edit mo yan. Edit mo na. Hindi, all throughout naman kasi lagi mag-vlog si Kuya Damulag. At least kahit pa paano matulungan natin mga ka-business. Opo. Yan. Tulong-tulong lang mga ka-business. And always, we love you all po. God bless us all. Yes! Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, Mrs. ka-business, Papa Dio, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, Papa din Stevie naman, scholarship ay nasimulan. Sa mga nais mag-aral, pag-aaral ay pahalagahan, upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. ka-business, Papa din Steve, mahal kayo ng
Panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Bira!